Ang gabi na tinawag ako ng sarili kong apo na kasambahay, sa harap ng mga kamag-anak niya, iyon ang pinakamalaking hiya na naranasan ko sa buhay ko. Parang sinaksak ang dibdib ko. Ako, si Lola o Lolo, pero sa kwento ito ay isang matandang babae na tagapag-alaga na nagtiis ng lahat para sa pamilya, bigla na lang itinuring na walang halaga. Walang utang na loob. Walang respeto. Ang hiya na iyon, halos pumatay sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan. Nagising ako ng maaga para magluto, maglaba, maglinis. Nagtrabaho ako ng husto sa labas para makapagbayad ng kanilang pag-aaral, bahay at kahit ang kasal ng anak ko. Lahat ginawa ko ng tahimik, walang reklamo. Ngunit sa mata nila, parang wala lang ako. Walang pakialam. Nag-iisa ako sa gitna ng sarili kong bahay. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi nila, "Lola, wala ka ng silbi dito." Tinaboy nila ako, parang basura. Pero hindi nila alam, may lihim na yaman ako na iniwan ng aking yumaong asawa. Isang malaking mana na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, protektado ng testamento na hindi nila nakita. Ang maliit na lola na itinaboy nila, siya pala ang may hawak ng trump card. Siya ang magiging mangangaso ngayon. Hindi ito para sa galit lang. Ito ay para ibalik ang aking dangal. Ang dangal ng pamilya. At para bigyan sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Isang kwento na ikukwento pa ng kanilang mga apo sa susunod na henerasyon. Kung nakaranas ka na rin ng ganitong sakit sa sariling pamilya, like at share mo ito. At sabihin mo sa comment, kwentuhan mo ako. Ano ang nangyari sa'yo? Saan ka nanonood ngayon? Sama-sama tayo sa kwentuhan. Hindi ka nag-iisa. Kabanata 1. Mga kakaibang palatandaan, pinahaba. Lolo Ricardo. Malalim na paghinga, may konting pag-aalala sa boses. Hay nako, ang buhay talaga, parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan naman nasa ilalim. Pero nitong mga nakaraang linggo, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Parang may hindi magandang nangyayari, kahit na wala naman. Hindi ko mapaliwanag kung bakit, pero ramdam ko talaga. Parang isang malaking kulog na papalapit, kahit walang ulap sa langit. Sandali ng pag-iisip. Alam mo ba, gusto ko sanang ikwento sa'yo ang tungkol kay Rafi, ang manugang ko. Sa totoo lang, siya ang magiging asawa ni Liza, ang nag-iisang anak ko. Mabait naman siya, matulungin at may respeto. Talaga namang magalang at maganda ang kanyang pag-uugali. Pero, may isang bagay na talaga namang nakapagpalito sa akin. Para bang may tinago, isang bagay na hindi ko mawari. Tumingin sa malayo, parang nagbabalik tanaw. Noong una siyang dumating dito sa aming bukid, agad niyang pinansin ang mga hangganan ng lupa. Hindi ko naman sinasabi na masama ang pagmamalasakit sa ari-arian, pero ang sobra ay hindi na rin maganda. Parang mas importante pa sa kanya ang lupa kaysa sa amin. Araw-araw, sinasabi niya sa akin ang tungkol sa mga linya, sa mga poste, sa kung saan ba dapat magsimula o matapos ang bakod. Ang kanyang mga mata, parang laging nagmamasid, naghahanap ng mali. Umiling-iling. Lolo, anya pa niya. Kailangan natin itong ayusin, siguruhing walang nakakapasok, walang nakakalabag sa ating hangganan. Kailangan nating gawing mas ligtas ang ating lupa. Kailangan. Parang lagi niyang iniuulit, nagtaas ng kilay. Sa simula, iniisip ko lang na siguro masipag lang siya, maingat sa mga detalye. Pero kalaunan, napansin ko na parang masyado na siyang nag-aalala. Parang may kung anong itinatago. Masyado na siyang nagmamadali, parang may hinahabol. Ang kanyang mga kilos hindi na natural. Huminto, nag-iisip. Ang bukid naming ito na ang aming buhay. Matagal na naming pinaghirapan ni Lola Elena. Sa lupaing ito, lumaki si Liza, dito kami tumanda. Dito kami naging masaya, tumawa, umiyak. Dito kami nabuhay. Kaya naman, syempre, kahit sino pa ang maging parte ng aming pamilya, gusto naming mapanatiling maayos ang lahat. Mahinang tumawa. Minsan, kapag nagtatanong ako kay Liza tungkol kay Rafi, ngingiti lang siya at sasabihin, "Lolo naman, masyado kang nag-iisip. Mabait naman si Rafi, mahal niya ako." May pag-aalala sa tinig.
mabait, mahal. Ang mga salitang iyon, lagi kong naririnig. Pero, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Kahit na sinasabi niya na ayos lang, sa puso ko, may kung anong pumipintig na hindi maganda. Parang may isang bagay na hindi ko maintindihan, isang misteryo na unti-unting lumalago sa aking isipan. Parang isang binhi ng sama ng loob na itinatanim sa aking puso. Inaalala ang mga salita ni Liza. Lolo, huwag kang mag-alala. Paulit-ulit niyang sinasabi. Wala namang dapat ikabahala. Magtiwala ka lang kay Rafi. Magtiwala, pero paano? Bumuntong hininga. Pero, hindi ko mapigilan. Hindi ko kayang kalimutan ang pakiramdam na ito. May pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pakiramdam ko may tinatago si Rafi. May lihim, isang malaking lihim. At natatakot ako sa kung ano man iyon. Natatakot ako para kay Liza, para sa amin. Natatakot ako na baka may masamang mangyari. Nag-iisip. Sa tuwing nakikita ko si Rafi na naglalakad sa bukid, sinusukat ang mga linya, tinitingnan ang mga hangganan. Para akong nakakakita ng anino, isang anino ng panganib. Ang kanyang mga hakbang parang hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata laging nakatutok sa lupa. Ano kaya ang kanyang hinahanap? Malungkot. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero alam ko, kailangan kong maging maingat. Kailangan kong protektahan ang aking anak, ang aking pamilya. Ang pagmamahal ko sa kanila ang magtutulak sa akin. Ang pag-asa ko sa kanila ang magbibigay sa akin ng lakas. Tumingin sa langit, tila humihingi ng tulong. Sana, mali ako. Sana, walang masamang mangyayari. Sana, mali ang aking kutob. Pero ang kutob ko, hindi ako nagkakamali. Hindi ako maaaring magkamali sa ganitong bagay. Sandali ng katahimikan. Ang mga kakaibang palatandaan, patuloy na nagpapahirap sa aking isipan. Ang mga palatandaan, nagsasabi ng isang bagay na hindi ko gusto. Sa huling linya, mahina at may halong pag-aalala. Lolo Ricardo. Ang mga kakaibang palatandaan, patuloy, nagbabanta. Kabanata 2, ang perpektong pagkikita, pinahaba. Lolo Ricardo. Malalim na paghinga, may pag-alala sa boses. Ang unang pagkikita. Kung gaano kabilis lumilipas ang panahon, hindi ba? Parang kahapon lang, nasa harapan ko si Rafi, nakangiti, matikas ang tindig, at parang anghel. Sa totoo lang, kahit matagal na, para bang kahapon ko pa rin nakikita ang kanyang mga ngiti. Sandali ng pag-iisip, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Tila ba'y kahapon lamang naganap. Napakaganda ng panahon. Maliwanag ang araw, sariwa ang hangin, at ang lahat ay tila perpekto. Ang mga ibon ay nagsisipag-awitan, ang mga bulaklak ay namumukadkad, at ang aming bahay ay tila nagdiriwang. At nang dumating si Rafi, lalo pang naging perpekto ang lahat sa aking paningin. Ngumiti ng bahagya, ngunit ang ngiti ay may halong pag-aalinlangan. Si Rafi, napakagwapo. Hindi ko maitatanggi iyon. Maputi, matangkad, at may mga mata na tila kayang tumingin sa iyong kaluluwa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang mga ngiti ay tila laging handa, at ang kanyang pananamit ay maayos, elegante, at tunay na nagpapakita ng kanyang pagiging Ginoo. Nag-iisip, napakaganda ng kanyang mga salita, matamis, mapupuri, at punong-puno ng pagmamahal. Tuwing nagsasalita siya, parang musika sa aking pandinig. Ang kanyang boses ay malumanay, naglalaman ng init at pag-aalaga. Pinuri niya ang aking anak, si Liza, sa kanyang kagandahan at kabaitan. Pinuri niya ang aming bahay, ang aming bukid, ang aming buhay. Lahat ay tila perpekto sa kanyang paningin. Umiling-iling. Lolo, anya pa niya, napakaswerte ko na makilala ang inyong pamilya. Kayo ay tunay na isang kayamanan. Ang inyong tahanan ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Kayamanan. Ganoon niya kami ituring. Kayamanan, umulit. Tila kami kayamanan para sa kanya. Tiningnan ang kanyang mga kamay, tila nagtataka.
Sa simula, labis akong natuwa. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa isang manugang na ganito? Isang binatang puno ng respeto, pagmamahal, at pagpapahalaga sa pamilya. Isang binatang tila kayang magbigay ng kaligayahan sa aking anak. Isang binatang para bang kayang gawing perpekto ang lahat. Tumingin sa kawalan, nagbabalik tanaw. Inalala ko ang kanyang mga ginawa. Tinulungan niya kami sa mga gawaing bahay, nagbigay ng mga regalo, at lagi siyang handang tumulong. Laging nasa tabi ni Liza, sinusunod ang kanyang bawat gusto. Laging nakasuporta, laging nagmamalasakit, mahinang tumawa. Minsan, sinabi ko sa kanya na huwag naman masyadong magpakahirap. Rafi, sabi ko, huwag mong masyadong galingan. Nakakahiya naman sa amin. Hindi ka naman namin kailangan na gumawa ng lahat. Nag-isip. Pero, huminto. Mayroong isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na hindi ako mapalagay. Ang lahat ay tila perpekto. Masyadong perpekto. Lahat ay parang inihanda, parang pinlano. May pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ang kanyang pagmamalasakit sa aming buhay. Napakagiliw. Ang kanyang pagmamahal kay Liza. Wagas. Ang kanyang paghanga sa amin, walang katapusan. Sa tuwing nakikita ko silang magkasama, nakikita ko ang pagmamahalan, ang kasiyahan. Pero bakit? Bakit pakiramdam ko ay may mali? Bakit pakiramdam ko ay may kulang? Umiling-iling. Palagi niyang tinatanong kung ano ang aming pangangailangan. Kung mayroon kaming problema, handa siyang tumulong. Kung mayroon kaming hinahanap, handa siyang magbigay. Lahat ng kanyang ginagawa ay upang kami ay maging masaya. Lahat ng kanyang kilos ay puno ng kabaitan at pagmamalasakit. Huminga ng malalim. Pero, ang lahat ay tila masyadong madali, masyadong perpekto, parang may nawawala, parang may hindi ko nakikita. Nag-iisip. Nariyan ang kanyang pag-aalaga sa aming bukid. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng payo, ng tulong at ng suporta. Para bang alam niya ang lahat, parang siya ang pinaka-eksperto. Parang siya ang may-ari ng lahat. Umiling-iling. Naalala ko ang kanyang mga salita. Lolo, kayo na ang bahala sa lahat. Ako ang bahala sa pag-aalaga sa inyo. Bahala. Ganon niya kami tinuring. Bahala. Umulit. Pero bakit ganito? May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero, huminto. Bakit pakiramdam ko ay may tinatago siya? Bakit pakiramdam ko ay mayroong hindi totoo? Bakit pakiramdam ko ay mayroong hindi tama? Malungkot. Alam ko, dapat ako'y maging masaya. Dapat ako'y magpasalamat. Dapat kong tanggapin ang pagmamahal na kanyang ibinibigay. Pero, hindi ko maiwasan ang aking kutob. Ang kutob na ito, umulit, ang kutob na ito, nanatiling nasa aking puso't isipan. Nag-iisip. Ang kanyang pagiging perpekto. Umulit, ang kanyang pagiging perpekto. Parang isang bitag. Isang bitag na hindi ko maintindihan. Isang bitag na hindi ko makita. Isang bitag na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Mahina ang boses. Ang kanyang mga salita, umulit ang kanyang mga salita. Hindi ako mapalagay, laging nag-aalala, nagbuntong hininga. Ang kanyang pagmamahal, umulit ang kanyang pagmamahal. Bakit may duda ako? Bakit hindi ako mapalagay? Bakit hindi ako masaya? Sa huling linya, mahina at may halong pag-aalala. Lolo Ricardo. Perpekto. Umulit. Perpekto. Masyadong perpekto. Parang may mali. May mali. Kabanata 3. Ang pangarap ni Aling Maria, pinahaba. Lolo Ricardo. Malalim na paghinga, may pagmamahal sa boses. Ang bukid. Ang bukid na ito. Dito nagsimula ang lahat. Dito nabuo ang aming pangarap ni Aling Maria. Ang bukid na ito, ang kanyang pangarap, ang kanyang puso't kaluluwa. Sandali ng katahimikan, nagbabalik tanaw. Naaalala ko pa noong una naming binili ang lupaing ito. Napakaliit pa lamang nito, isang maliit na bahagi ng kung ano ang meron kami ngayon. Parang isang butil ng binhi na itinanim sa lupa. Pero sa kanyang mga mata,
Napakalaki na nito. Sa kanyang puso, ito na ang buong mundo, ang kanyang mitiin. Dito nagsimula ang lahat, ang aming pag-asa. Ngumiti ng malungkot. Si Aling Maria, ang kanyang pangarap ay magkaroon ng isang bukid. Isang lugar kung saan pwede kaming magtanim, mag-alaga ng mga hayop at mamuhay ng payapa. Isang lugar kung saan pwede naming palakihin ang aming pamilya, kung saan pwede naming ituro ang mga halaga ng buhay, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang pagmamahal sa kalikasan. May pag-asa sa kanyang boses. At sa wakas, natupad namin ang kanyang pangarap. Unti-unti naming pinalawak ang bukid, unti-unti naming binuo ang aming tahanan. Sa bawat puno na itinatanim, sa bawat hayop na inaalagaan, sa bawat bahagi ng bukid na itinayo, ang kanyang ngiti ay lalong lumalawak. Lalo pang nagiging malawak ang kanyang kasiyahan. Bawat hakbang namin, kasama siya, nag-iisip. Naalala ko pa ang kanyang mga sinabi habang nagtatrabaho kami sa bukid. Ricardo, ito na ang ating paraiso. Dito tayo magkakasama, dito tayo magtutulungan, at dito natin bubuuin ang ating mga pangarap. Pangarap, umulit, ang kanyang mga pangarap. Ang mga salitang nagbibigay buhay sa aming mga araw. Ang mga salitang gumagabay sa amin. Malungkot. Ngunit, ang buhay ay talagang mapagbiro. Hindi ko man lang inakala na mawawala siya sa akin ng napakaaga. Ang sakit na hindi mawala, ang kanyang pagkawala. Parang isang bahagi ng aking puso ang nawala. Parang isang bahagi ng aming bukid ang namatay. Huminto, nagpipigil ng luha. Namatay siya at iniwan niya sa akin ang bukid. Iniwan niya sa akin ang kanyang pangarap, ang aming pangarap. Iniwan niya sa akin ang lahat ng aming pinagsamahan. At ngayon, ako na ang may hawak ng lahat. Ako na ang dapat mag-alaga. Ako na ang dapat magtanggol. Ako na ang dapat magpatuloy. Tumigas ang kanyang tinig, puno ng determinasyon. Kaya naman, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang bukid na ito. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang kanyang pangarap. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang buhay. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Tumingin sa paligid, hinahaplos ang hangin. Dito, sa lupaing ito, nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Naririnig ko pa rin ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga hiling, ang kanyang mga pangarap. Nakikita ko pa rin ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napagtatanto kung gaano kahalaga ang bukid na ito, ang aming kasaysayan, ang aming pagmamahalan. Nakangiti, si Liza, ang aming anak. Nakita niya ang aming paghihirap, nakita niya ang aming kaligayahan. Alam niya kung gaano kahalaga ang bukid na ito sa amin. Alam niya kung gaano ko kamahal ang kanyang ina. At ngayon, siya ang aking lakas. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang aking pag-asa. May pagmamalasakit. Siya ang nag-aalaga sa akin. Siya ang nagmamalasakit sa akin. Hindi niya ako pinapabayaan. Hindi niya ako pinababayaan. Lagi siyang nandyan para sa akin. Lagi siyang nasa aking tabi. Nag-iisip. Minsan, sinabi niya sa akin habang nag-aalaga siya sa bukid, "Lolo, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang bukid. Aalagaan ko ang pangarap ni nanay." Pangarap, umulit. Ang pangarap ni nanay. Ang pangarap namin. Tumango. Kaya naman, hindi ako dapat sumuko. Hindi ako dapat magpadala sa kalungkutan. Kailangan kong lumaban. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong ipakita ang katapangan na itinuro niya sa akin. Para sa kanya, para sa aming pangarap, huminga ng malalim. Ang bukid na ito, ang pangarap ni Aling Maria. Umulit, ang pangarap ni Aling Maria. Ang kanyang legacy, kailangan kong protektahan, kailangan kong ipagtanggol, kailangan kong isabuhay. Kabanata 4. Ang mabilis na pag-iisang dibdib, pinahaba. Lolo Ricardo, may ngiti, may pag-aalinlangan sa boses. Hay nako, ang pag-ibig, talagang napakabilis. Parang kahapon lang nagkakilala si Liza at si Rafi. At ngayon,
Naghahanda na sila sa pag-iisang dibdib. Ang bilis nga ng panahon, hindi ba? Parang hangin na dumadaan. Sandali ng pag-iisip. Naaalala ko pa ang kanilang mga unang pagtatagpo. Madalas silang magkasama, nagkwekwentuhan, nagtatawanan. Nagliliwanag ang mga mata ni Liza tuwing nakikita si Rafi at ganon din naman si Rafi. Kitang-kita ko ang kaligayahan sa mga mata ni Liza. Si Rafi naman, palaging nakasunod sa kanya, handang tumulong, handang gumawa ng lahat para sa kanya. Para bang sila na ang magkasama sa lahat ng bagay. Ngumiti. Masaya ako para sa kanila. Gusto ko silang maging masaya. Gusto kong makita si Liza na ngumingiti. At alam ko kay Rafi, kayang ibigay sa kanya ang kaligayahang hinahanap niya. Siya ang nagbibigay ng kulay sa mundo ni Liza. Tumingin sa kawalan. Pagkatapos ng ilang buwan, biglang nag-alok ng kasal si Rafi. Hindi ko inasahan, pero labis akong natuwa. Isang magandang balita, isang masayang pangyayari, isang panibagong yugto sa buhay ni Liza. Sa aking palagay, ito na ang katuparan ng kanilang pag-iibigan, ang simula ng kanilang pamilya. May pag-aalinlangan. Sa isang magandang araw, sa ilalim ng payapang langit, sa harap ng aming pamilya at mga kaibigan, lumuhod si Rafi at hiniling ang kamay ni Liza. Ang mga salita niya, napakatamis, napakaganda, puno ng pagmamahal at pangako. Ang kanyang boses, puno ng pagmamahal. Inalala ang mga salita ni Rafi. Liza, mahal na mahal kita. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking kaligayahan. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa aking mundo. Gusto kong makasama ka habang buhay, gusto kong ikaw ang makasama ko sa pagtanda. Mga salita ng isang taong tunay na nagmamahal. Tumingin kay Liza, may ngiti sa kanyang mga mata. Agad siyang sumagot ng oo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang ngiti ay walang kapantay. Ang kanyang boses puno ng saya. Sa araw na iyon, tila ang mundo ay huminto at ang lahat ay sumaya para sa kanila. Parang isang panaginip. May pag-aalala sa boses. Pero huminto. Kahit na masaya ako, hindi ko maiwasang isipin ang mga hangganan. Ang mga hangganan ng aming bukid, parang hindi nawawala sa aking isipan. Parang lagi silang nakasunod sa akin. Bakit kaya? Nag-iisip. Mula noon, mas lalong naging interesado si Rafi sa aming lupa. Lalo siyang nagtatanong tungkol sa mga poste, sa mga bakod, sa mga linya. Ang kanyang mga tanong masyadong detalyado. Laging sinasabi na kailangan itong ayusin, na kailangan itong maprotektahan. Kailangan, parang lagi niyang iniuulit. Umiling-iling. Lolo, sabi niya, kailangan nating siguruhin na walang makakapasok, na walang makakalabag sa ating hangganan. Kailangan nating gawing mas ligtas ang ating lupa. Kailangan nating gawing ligtas ang ating kinabukasan. Ligtas, umulit. Ligtas pa talaga ang kanyang pakay? May pag-aalinlangan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ganito ang kanyang pag-iisip? Bakit ang kanyang pag-aalala ay nakatuon sa mga hangganan? Bakit parang mas mahalaga sa kanya ang lupa kaysa sa aming pamilya? Bakit parang may tinatago siya? Nagbuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mga plano. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mga tunay na layunin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pinaplano. Pero alam ko, kailangan kong maging maingat. Kailangan kong bantayan ang aking anak. Kailangan kong bantayan ang aming bukid, ang aming pangarap, ang kanyang kinabukasan. Nakangiti ng malungkot. Alam ko dapat ako'y maging masaya. Dapat ako'y magpasalamat sa biyayang ito. Pero, ang mga tanong sa aking isipan, hindi mawala-wala, patuloy na naglalaro sa aking isipan. Nag-iisip. Hindi madali iyon sa edad ko. Ang tuhod ko ay sumasakit kapag matagal maglakad. Pero mayroon akong kaibigan sa baryo, si Kuya Ben, ang driver ng tricycle. Siya ay matalik na kaibigan ko mula pa noong bata pa kami. Pwede ko siyang hinga ng tulong. Sasabihin ko sa kanya na kailangan nating sundan ang isang tao, pero hindi ko sasabihin kung bakit. Tahimik lang, walang chismis. Iniisip ko rin ang mga tanong ni Rafi tungkol sa pera ko. Tungkol sa lupa na nagkakahalaga ng 5 milyong piso.
tungkol sa mga patent na nagbibigay ng 300,000 piso bawat taon. Bakit ba niya gustong malaman iyon? Bakit ba laging bumabalik ang usapan sa ari-arian? Parang may plano talaga. Naaalala ko ang isang gabi nang maghapunan kami. Sabi niya, "Lolo, paano po ba maging matagumpay sa negosyo?" Ngumiti ako noon, pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi iyon paghanga, iyon ay pagsukat. Sinusukat niya kung magkano ang makukuha niya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay may amoy ng lupa at mga bulaklak sa hardin. Sa Pilipinas, ang pamilya ay sagrado. Ang mga matatanda ay dapat magbantay. Hindi tayo basta naniniwala sa mga salita. Dapat may gawa. At ngayon, ang gawa ko ay protektahan si Maria, kahit laban sa kanyang sariling puso. Nagdasal ako ulit, tulad ng ginagawa ko tuwing nahihirapan. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang. Huwag mo akong hayaang magkamali. Gabayan mo ang hakbang ko. Sa pananampalataya natin, ang Diyos ang unang nakakaalam ng lahat. Kaya umaasa ako sa Kanya. Bumalik ako sa veranda. Umupo ulit. Ang gabi ay tahimik na. Walang ingay kundi ang mahinang huni ng mga kuliglig. Sa loob ko, may digmaan pa rin. Ang bahagi na gustong protektahan si Maria ay nakikipaglaban sa bahagi na gustong sabihin ang katotohanan agad. Pero nananaig ang una, hindi pa oras. Bukas, magsisimula ako. Tatawagan ko si Kuya Ben. Sasabihin ko sa kanya na kailangan nating maglakbay ng tahimik. Susundan namin si Rafi kapag pumupunta siya sa Maynila o sa ibang lugar. Makikita ko kung sino ang nakikita niya. Makikita ko kung ano ang ginagawa niya kapag wala si Maria. At kapag sapat na ang ebidensya, saka ko sasabihin kay Maria, hindi para saktan siya, kundi para iligtas siya. Sa buhay na ito, minsan kailangan mong maging malupit para maging mabait. Minsan kailangan mong magdusa para hindi na magdusa ang mahal mo. Ako si Lolo Ricardo, at gagawin ko ang lahat para sa kanya, kahit na masakit, kahit na mahirap. Dahil iyon ang ibig sabihin ng pagiging lolo. Kabanata 8. Ang amimoy na nahayag maaga pa rin ng umaga nang tumawag si Kuya Ben sa akin. Ang boses niya ay mahina, parang natatakot na marinig ng iba. "Lolo Ricardo, nandito na po ako sa labas ng bahay ninyo. Handa na po ba kayo?" Tumango ako kahit hindi niya nakikita. "Oo, Ben. Sunduin mo ako. Tahimik lang. Walang mag-aalala. Sumakay ako sa tricycle niya. Ang upuan ay lumang-luma na, pero komportable pa rin para sa akin. Naglakbay kami patungo sa Maynila kung saan nagtatrabaho si Rafi sa isang maliit na opisina. Hindi ko sinabi kay Maria na aalis ako. Sabi ko lang, may aasikasuhin ako sa probinsya. Hindi ko gusto siyang mag-alala. Sa daan, iniisip ko ang plano namin. Si Ate Yader Garcia ay nagbigay sa akin ng maliit na recorder, isang simpleng device na madaling itago sa bulsa. Sabi niya, "Lolo, gamitin ninyo ito kapag may pagkakataon, pero mag-ingat, huwag mahuli." Salamat sa kanya, mayroon na kaming plano. Susundan namin si Rafi at kapag nakita naming nakikipagkita siya sa iba, ire-record namin ang usapan. Dumating kami sa Maynila ng tanghali. Naghintay kami sa isang maliit na kainan malapit sa opisina niya. Mga 3 oras kaming naghintay. Ang init ay nakakapagod pero hindi ako sumuko. Sa wakas, lumabas si Rafi. May kasama siyang lalaki, matangkad, payat, may tattoo sa braso. Si Marcus, sabi ni Ate Garcia noon. Dating kakilala raw ni Rafi mula sa ibang scam. Sumunod kami sa kanila ng dahan-dahan. Pumunta sila sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada. May mga mesa sa labas, may bubong na lamang upang hindi mabasa ng ulan. Umupo sila sa pinakadulo. Malapit sa amin ang pwesto namin. Sapat na para marinig namin kung tataas ang boses nila. Inilagay ko ang recorder sa bulsa ko, pinindot ang button. Nagsimula ang pagre-record. Una, mahinang usapan lang. Tungkol sa trabaho, sa panahon. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nagbago ang tono. "Sige na, Rafi," sabi ni Marcus. "Kailan mo ba sisimulan ang plano? Matagal na tayong naghihintay." Tumawa si Rafi ng mahina. "Relax lang, bro. Malapit na. Si Maria, sobrang in love sa akin. At si Lolo Ricardo, ang yaman niyan. May lupa daw na 5 milyon.
pati mga patent na nagbibigay ng 300,000 kada taon. Kapag napakasok ko na ang pamilya, madali na lang. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, pero nanatili akong tahimik, nakikinig. Paano mo gagawin? Tanong ni Marcus. Magpapakasal kayo, tapos hihingi ka ng pera para sa negosyo? Mas maganda pa, sagot ni Rafi. Una, ipapakita ko sa kanila na seryoso ako. Magpo-propose ako ng kasal. Tapos, pagkatapos ng honeymoon, magsisimula na ang tanong tungkol sa pamumuhunan. Sasabihin ko na may magandang oportunidad sa Maynila. Kailangan ko raw ng kapital. Si Lolo, matanda na. Madali siyang mapapayag kung para sa kinabukasan ng apo niya. Tumawa silang pareho. Malakas na tawa na parang walang awa. At kung magduda si Lolo? Tanong ni Marcus. Eddie, sisihin natin si Maria. Sasabihin natin na siya ang humingi. O kaya mag-iimbento tayo ng problema. Utang sa bangko, sakit ng pamilya. May script na tayo noon, di ba? Gumana iyon sa 3 babae dati. Gagana rin dito. Narinig ko ang lahat. Bawat salita ay parang kutsilyo sa dibdib ko. Si Rafi, hindi siya nagmamahal kay Maria. Ginagamit lang niya ito. Ginagamit niya ang pag-ibig ng apo ko para makakuha ng pera. Para sa kanyang sarili at sa kaibigan niyang mandaraya. Nagpatuloy ang usapan nila ng ilang minuto pa. Tungkol sa mga detalye, kung magkano ang hihingin muna, kung paano iwasan ang prenup, kung paano maglaho pagkatapos makakuha ng malaking halaga. Sa wakas, tumayo sila. Umalis na sila. Nanatili ako sa upuan ko, nanginginig ang kamay. Pinatay ko ang recorder. Tumingin ako kay Kuya Ben, tahimik siyang tumango. Alam niyang narinig ko ang lahat. Bumalik kami sa probinsya ng gabi na. Tahimik ang biyahe, walang usapan, pero sa loob ko may apoy na nagniningas. Galit, sakit, takot para kay Maria. Pag-uwi ko, umupo agad ako sa veranda. Tinawagan ko si Atiran Garcia. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Atir K, may recording ako. Narinig ko mismo. Plano nila talaga. Sabi niya, Lolo, mabuti iyan. Ipadala ninyo sa akin ang file. Ito na ang sapat na ebidensya. Pwede na nating gamitin ito para protektahan ang inyong ari-arian at para makita ni Maria ang katotohanan. Tumango ako. Salamat, Atay. Pero paano si Maria? Paano ko sasabihin sa kanya? Isa-isa lang, Lolo. Una, protektahan muna ang pamilya. Tapos, kapag handa na, ipapakita natin sa kanya ang recording. Masakit, pero mas masakit kung magpapatuloy ito. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakaupo. Ang gabi ay madilim na. Ang mga bituin ay nagniningning, pero hindi ko makita ang ganda. Ang isip ko ay puno ng mga salita ni Rafi, ng tawa nila, ng plano nila. Sa Pilipinas, ang tiwala ay mahalaga. Kapag nasira, mahirap na ibalik. Pero mas mahalaga ang pamilya. Mas mahalaga si Maria kaysa sa anumang pera o lupa. Ngayon, may ebidensya na ako. May katotohanan na. At sa susunod na araw, magsisimula na ang hakbang para iligtas ang apo ko. Hindi ko na hahayaang masaktan siya ng husto. Ako si Lolo Ricardo. At handa na akong harapin ang lahat. Para sa kanya. Kabanata 9. Ang plano para sa pagkakalantad tahimik na gabi ulit sa veranda. Pero ngayon, hindi na ako mag-isa. Nandoon si Atayarium Garcia. Dumating siya mula sa Maynila gamit ang kanyang lumang kotse. At kasama rin namin si Aling Patricia, ang matandang kaibigan ko mula sa baryo. Siya ang madrina ni Maria noong binyagan at isa sa pinakamatapat na tao na kilala ko. Alam niya ang lahat ng kwento. Hindi na kailangan pang itago. Umupo kami sa maliit na mesa sa labas. May lampara lang na maliwanag ng kaunti. Sa harap namin, ang recording device na dala ko mula sa coffee shop. Pinatugtog ko ulit ang usapan ni Rafi at Marcus. Tahimik kaming nakikinig. Ang bawat salita ay parang dagok pa rin, kahit ilang beses ko na itong narinig. Pagkatapos, tumigil ang recording. Tahimik sandali. Sige Lolo, sabi ni Atimir Garcia. May sapat na ebidensya na tayo. Ang recording na ito, kasama ng mga dokumento mula sa mga dating biktima, ay sapat para sa kaso ng estafa at qualified theft. Pwede na nating i-file sa korte. Pero kung gusto ninyo, pwede nating gawin ito sa araw mismo ng kasal, para malinaw na sa lahat.
Tumingin ako kay Aling Patricia. Patricia, ikaw ang pinakamalapit kay Maria. Ano sa tingin mo? Humugot siya ng malalim na hininga. Lolo Ricardo, masakit ito para kay Maria. Pero kung hindi natin itigil ngayon, mas masakit pa sa hinaharap. Ako mismo, handa akong tumulong. Pwede akong maging saksi. At pwede rin akong maging suporta niya kapag nasaktan siya. Tumango ako. Salamat, kaya nga tayo nandito. Kailangan nating magplano ng maayos. Nagsimula ang usapan. Una, ang papel ko. Sa araw ng kasal, ako ang magiging ama na mukhang masaya at naniniwala. Magbibigay ako ng ngiti, maghahandog ng blessing. Hindi ko ipapakita ang galit o pagdududa. Dapat manatiling kalmado ako para hindi mag-alala si Maria, para hindi makahalata si Rafi. Kapag nasa altar na kayo, sabi ni Attimer Garcia, pagkatapos ng vows, bago pa ang I do, ako ang lalabas. Ipapakita ko ang recording sa lahat. May projector tayo sa simbahan. Pwede nating gamitin iyon. Sasabihin ko na may ebidensya ng panlilinlang. At kapag nag-react si Rafi, handa na ang pulis sa labas. May warrant na tayo para sa kanya at kay Marcus. Si Marcus ba? Tanong ko. Oo, Lolo. Nakita natin siya sa coffee shop. Siya ang kasabwat. May warrant din para sa kanya. Kapag lumabas sila ng simbahan, hihintayin sila ng mga pulis. Tahimik, walang gulo, pero siguradong madadakip sila. Tumingin ako kay Aling Patricia ulit. Ikaw naman, Patricia, ikaw ang magiging katabi ni Maria sa lahat ng oras. Kapag nagsimula ang lahat, yakapin mo siya. Huwag mo siyang iwan. Siya ang pinaka-maapektuhan dito. Tumango siya. Hinding-hindi ko siya iiwan, Lolo. Tulad ng pangako ko noon kay Lola Carmen. Nagpatuloy kami sa pagpaplano hanggang hating gabi. Mga detalye, sino ang tatawagan, anong oras darating ang pulis, paano ipoprotektahan ang mga bisita. Lahat ay dapat maayos. Hindi namin gusto ng iskandalo na magiging tsismis sa buong baryo, pero kailangan ding malinaw na ang katotohanan. Pagkatapos, umuwi na sila. Ako, nanatili sa veranda. Iniisip ko si Maria. Ngayon, natutulog siya ng mahimbing, nagdadrama ng damit pangkasal. Hindi niya alam na bukas, mababago ang lahat. Nagdasal ako ng mahaba. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas, lalo na si Maria. Huwag mo siyang hayaang masaktan ng labis. Gabayan mo kami sa tamang landas. Sa Pilipinas, ang kasal ay sagrado. Pero ang panlilinlang ay mas masama pa sa kasalanan. Dapat protektahan ang pamilya. At iyon ang ginagawa ko. Kabanata 7. Ang katotohanang nahayag araw ng kasal. Maaliwalas ang panahon. Ang simbahan sa baryo ay puno ng bulaklak at mga tao. May lechon sa labas, may handaang pagkain. Lahat ay masaya. Pero sa loob ko, parang may bagyo. Nakaupo ako sa unahan, katabi si Aling Patricia. Si Maria ay maganda sa kanyang puting damit. Nakangiti siya ng todo habang naglalakad patungo sa altar. Si Rafi ay nakasuit, mukhang proud. Pero alam ko na ang lahat. Nagsimula ang misa. Tahimik akong nanonood. Kapag oras na ng vows, tumayo si Attimer Garcia. May dala siyang maliit na speaker at projector. Tumigil ang lahat. Ladies and gentlemen, sabi niya ng malakas. Bago magpatuloy ang seremonya, may mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Pinatugtog niya ang recording. Boses ni Rafi at Marcus. Malinaw na naririnig sa buong simbahan. Sobra ang yaman ni Lolo, 5 milyon ang lupa, 300,000 kada taon mula sa patent. Kapag napasok ko na ang pamilya, madali na lang. May bulong-bulungan. May sigaw ng gulat. Si Rafi ay namutla. Sinubukan niyang tumakbo, pero nasa pintuan na ang 2 pulis. Rafi Santos at Marcus Reyes, ikaw ay inaaresto dahil sa estafa at conspiracy to commit fraud, sabi ng pulis. Si Maria ay natigilan. Tumingin siya sa akin, mata ay puno ng luha. Lolo, totoo ba ito? Tumayo ako, lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. Oo, anak, totoo. Pero nandito ako, hindi kita iiwan. Tumakbo si Aling Patricia sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit. Umiiyak na si Maria. Ang damit niya ay maganda pa rin, pero ang mukha niya ay puno ng sakit.
Si Rafi at Marcus ay dinala palabas. Walang gulo, tahimik lang. Ang mga bisita ay tahimik ding nanonood, marami ang umuuyam. Pagkatapos, dinala namin si Maria sa bahay. Umupo kami sa sala. Tahimik, walang salita muna. Sa wakas, nagsalita siya. Bakit hindi mo agad sinabi, Lolo? Hindi ko gusto na masira ang araw mo ng walang sapat na patunay. Gusto ko lang protektahan ka. Masakit man, mas mabuti ito kaysa magdusa ka ng matagal. Tumango siya, umiiyak pa rin. Salamat, Lolo. Salamat sa pag-iingat mo sa akin. Yakap ko siya. Maria, ang pera, ang lupa, ang patent, lahat iyan ay papalit-palit. Pero ang pamilya, ang pagmamahal, iyan ang tunay na yaman. Hindi kita papayag na masaktan ng sinumang hindi karapat-dapat. Tahimik kaming nanatili doon hanggang gabi. May lungkot, oo. Pero may liwanag din. Si Maria ay umiiyak, pero unti-unti nang humihinto. Nagsimulang magsalita tungkol sa hinaharap. Tungkol sa pag-aaral ulit, sa pagiging malakas. Ako naman, naramdaman ko ang kapayapaan. Ginawa ko ang tama. Protektado na ang pamilya. Sa buhay na ito, minsan kailangan mong maging matapang para sa mga mahal mo. Minsan kailangan mong harapin ang sakit para hindi na ito dumami. Ako si Lolo Ricardo, at hanggat may hininga ako, ipoprotektahan ko ang aking mga anak at apo. Dahil iyon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Mga linggo na ang lumipas mula sa araw na iyon. Ang araw na dapat sana ay puno ng saya, pero naging puno ng sakit at katotohanan. Nakaupo ako ulit sa veranda, hawak ang tasa ng mainit na kape. Ang hangin sa umaga ay sariwa, may amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Sa baryo namin dito sa Quezon, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang mga kapitbahay ay nagtrabaho na sa bukid, ang mga bata ay naglalaro sa daan. Ako naman, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Si Maria. Si Maria. Ang apo kong mahal. Sa una, tahimik siya. Umiiyak sa kwarto, hindi kumakain ng maayos. Pero unti-unti, lumakas siya. Sabi niya sa akin isang gabi, habang umiinom kami ng tsokolate, "Lolo, salamat po. Kung hindi ninyo po ako pinrotektahan, baka nawala na ang lahat." Ngumiti ako noon, pero sa loob ko, masakit pa rin. Ang pag-ibig niya ay totoong-totoo. Pero ang pag-ibig na iyon ay naglihim sa kanya. Ngayon, natuto na siya. Natuto tayong pareho. Naaalala ko ang mga ari-arian ko. Ang lupa na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang mga patent sa makina para sa pag-aani na nagbibigay ng 300,000 piso bawat taon. Lahat iyon ay para sa pamilya. Hindi para sa mga mandaraya tulad ni Rafi at Marcus. Ngayon, nasa kulungan sila. Si Atayder Garcia ang nagsabi sa akin, "Lolo, ang korte ay mabilis na gumalaw. May ebidensya tayo at maraming saksi." Salamat sa kanya. At kay Aling Patricia, na laging katabi ni Maria sa mga mahihirap na araw. Sa kultura natin dito sa Pilipinas, ang pamilya ay ang pinakamahalaga. Ang mga matatanda tulad ko ay tagapagbantay. Hindi tayo basta naniniwala sa mga ngiti at salita. Dapat may gawa. Dapat may katotohanan. Naaalala ko ang mga kwento ng aking mga ninuno. Sila rin ay nagbantay sa kanilang mga anak at apo. Tulad ng bayanihan sa baryo, tayo ay nagtutulungan, hindi tayo nag-iisa. Ngayon, si Maria ay nagsimulang magtrabaho ulit. Sabi niya, "Lolo, babalik ako sa pagtuturo sa paaralan. Doon ako masaya. Masaya ako para sa kanya. Ang sakit ay lumipas na, parang ulap na nawawala sa langit. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. At ako, patuloy akong nag-aalaga sa hardin. Nagtatanim ng gulay, nagbabasa ng Biblia. Sa pananampalataya natin, ang Diyos ang unang tagapagtanggol. Nagdasal ako tuwing gabi. Panginoon, salamat sa lakas na binigay mo sa amin. Ang buhay ay puno ng aral. Ang pera, tulad ng aking mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso lahat-lahat, ay mahalaga. Pero mas mahalaga ang pagmamahal, ang tiwala, ang pamilya. Hindi ko nahahayaan na may makasakit ulit kay Maria. Ako si Lolo Ricardo. Sa edad na 75, marami pa akong gagawin para sa kanya, para sa mga susunod na henerasyon.
At ngayon, habang sumisikat ang araw, alam ko na. Ang bagong simula ay nandito na. Tahimik, payapa, puno ng pag-asa. Ang pagmamahalan nila, umulit. Ang pagmamahalan nila, maganda. Umaasa ako na totoo ang lahat. Pero ang mga hangganan, umulit. Ang mga hangganan, nagbibigay sa akin ng takot, nagbibigay sa akin ng pag-aalala. Sa huling linya, mahina at may halong pag-aalala. Lolo Ricardo, ang mga hangganan, umulit. Ang mga hangganan at ang pag-ibig, umulit at ang pag-ibig. Ngunit ano ang nasa likod ng lahat? Kabanata 5, ang pagbangon ng pagdududa. Sa tahimik na gabi, habang nakaupo ako sa aking lumang silya sa veranda, iniisip ko ang darating na kasal. Ako si Lolo Ricardo at sa edad kong ito, marami na akong nakita sa buhay. Ang aking apo, si Maria, ay ikakasal na kay Rafi. Masaya dapat ako, di ba? Ngunit may kung anong kirot sa dibdib ko. Parang may tinik na nakatusok. Bakit kaya? Umupo ako ng maayos, humigop ng mainit na kape. Ang hangin sa labas ay malamig, tipikal sa gabi dito sa aming baryo sa Quezon. Mga bituin ang nagniningning sa langit na nagpapaalala sa akin ng mga nakaraang taon. Si Rafi, sabi niya. Mabait siya, matyaga. Ngunit bakit parang may lihim sa kanyang mga mata? Hindi ko maiwasan ang pagdududa. Dapat kong suriin ito para sa kapakanan ng pamilya. Naaalala ko ang aking mga pamumuhunan. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho ako ng husto. Nagsimula ako sa maliit na sakahan, tapos lumago ito sa negosyo ng bigas at prutas. Mayroon akong lupa sa probinsya na nagkakahalaga ng mga 5 milyong piso ngayon. At saka, ang aking mga patent. Oo, mga patent sa mga invention ko. Isang simpleng makina para sa pag-aani ng palay na nagpapadali sa trabaho ng mga magsasaka. Iyon ay nagbigay sa akin ng karagdagang kita, mga 200,000 piso bawat taon mula sa lisensya. Lahat iyan ay para sa pamilya, para sa mga apo ko. Ngunit si Rafi, bakit parang interesado siya sa mga bagay na ito? Noong isang linggo, nang mag-usap kami, tinanong niya ako tungkol sa aking mga ari-arian. Sabi niya, Lolo, paano niyo po napalago ang inyong yaman? Ngumiti ako noon, ngunit sa loob-loob ko, bakit ba niya ito tinatanong? Parang may plano, hindi ko maiwasan ang pag-iisip. Si Rafi, ano ba talaga ang nasa isip mo? Tumayo ako, naglakad-lakad sa veranda. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang ko. Naaalala ko ang aking asawa, si Lola Carmen, na yumao na. Sabi niya noon, Ricardo, mag-ingat ka sa mga taong mukhang mabait pero may tinatago. Oo, tama siya. Sa kultura natin dito sa Pilipinas, ang pamilya ang pinakamahalaga. Ang mga matatanda tulad ko ay dapat magbantay. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga bagong dating. Umupo ulit ako, iniisip ang susunod na hakbang. Dapat kong tawagan si Ataycern Garcia. Siya ang aking matagal ng kaibigan at abogado. Siya ang tumulong sa akin noon sa pagrehistro ng aking mga patent. Sabi niya sa akin dati, Lolo Ricardo, ang mga ari-arian mo ay dapat protektado. Oo, tama siya. Kailangan kong malaman ang tungkol kay Rafi. Sino ba talaga siya? May record ba siya sa korte? O baka may utang siya sa bangko? Kinuha ko ang aking lumang telepono, ang isa na may malalaking botones, madali para sa mga matatanda tulad ko. Ngunit bago ko i-dial, nag-isip ako, bakit ba ako nagdududa? Si Maria ay masaya kay Rafi. Sabi niya sa akin, Lolo, mahal ko po siya. Siya ang magiging ama ng aking mga anak. Ngunit sa aking karanasan, ang pag-ibig ay minsan bulag. Dapat akong mag-ingat. Para sa kanya, para sa lahat. Sa Pilipinas, ang mga kasal ay malaking bagay. May bayanihan, may handaan na puno ng lechon at adobo. Ngunit kung may problema, maaaring maging trahedya. Naaalala ko ang kwento ng aking kapitbahay, si Mang Jose. Nagpakasal ang anak niya sa isang lalaki na may tinatago. Lumitaw ang mga utang at nawala ang kanilang bahay. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon sa amin. Kaya, nagdesisyon ako. Tatawagan ko si Ataycern Garcia bukas ng umaga. Sabi ko sa sarili ko, Ricardo, gawin mo ito ng tahimik. Huwag ipaalam sa iba. Oo, tahimik lang. Hindi ko sasabihin kay Maria. Baka magalit siya.
ngunit para sa kanyang ikabubuti ito. Habang nakaupo ako, iniisip ko ang aking buhay. Sa edad na 75, marami na akong natutunan. Ang pera, tulad ng aking mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso lahat-lahat, ay hindi lahat. Ngunit dapat itong protektahan. Ang mga patent ko na nagbigay sa akin ng karagdagang kita na mga 300,000 piso taon-taon ay bahagi ng aking legacy. Para sa mga apo, para sa susunod na henerasyon. Si Rafi. Bakit ba laging bumabalik ang pangalan niya sa isip ko? Sabi niya sa akin noon, "Lolo, tutulungan ko po kayo sa negosyo." Ngumiti ako, ngunit sa loob, nagdududa ako. Ano ba ang totoong layunin mo? Dapat kong alamin. Nagdasal ako ng tahimik. Panginoon, gabayan mo ako. Sa ating kultura, ang panalangin ay mahalaga. Lalo na para sa mga matatanda tulad ko na umaasa sa Diyos sa bawat desisyon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang araw ay sumisikat na at ang mga manok sa bakuran ay tumitilaok. Kumain ako ng simpleng almusal, pandesal at kape. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono. "Attorney Garcia, ito si Ricardo," sabi ko nang sumagot siya. Sabi niya, "Lolo, kumusta po? Ano po ang maitutulong ko?" Sinabi ko sa kanya ang aking alalahanin. "Suriin mo si Rafi. Alamin ang kanyang background." Sumang-ayon siya. "Sige po, Lolo. Gagawin ko yan ng mabilis." Nagpasalamat ako. Parang nabunutan ng tinik. Habang naghihintay ako ng resulta, iniisip ko ang darating na kasal. Sana mali ang aking pagdududa. Sana mabait talaga si Rafi. Ngunit kung hindi, handa akong protektahan ang pamilya. Sa Pilipinas, ang mga lolo tulad ko ay ang tagapagbantay ng tradisyon. Hindi kami basta sumusuko. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aking buhay. Nag-aalaga ako sa hardin, nagbabasa ng dyaryo. Ngunit sa loob, ang pagdududa ay nanatili. Si Rafi. Ano ba ang totoo? Nang dumating ang tawag mula kay Attorney Garcia, kinabahan ako. "Lolo, may nakita ako," sabi niya. Ngunit iyon ay kwento para sa susunod na araw. Sa ngayon, ang pagdududa ay lumalaki. Parang ulap na lumalabo sa aking isip. Sa buhay na ito, dapat tayong mag-ingat, lalo na sa mga bagay na mahalaga tulad ng pamilya at yaman. Ako si Lolo Ricardo at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kabanata 6. Ang banyagang katotohanan. Maaga pa noon, halos hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw. Nakaupo ako sa veranda, hawak ang lumang tasa ng kape. Ang mga ibon ay tumitilaok na, ngunit ang isip ko ay malayo. Hinintay ko ang tawag mula kay Attorney Garcia. Alam kong darating ito, at alam kong hindi magiging maganda ang balita. Nang tumunog ang telepono, agad kong sinagot. "Lolo Ricardo, ito si Attorney Garcia po," sabi niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay seryoso, parang may bigat. "Kumusta po kayo? May resulta na po ako tungkol kay Rafi." Tumigil ako sa paghigop ng kape. "Sabihin mo na, Atay, wag mo akong paligoy-ligoyin." Humugot siya ng malalim na hininga. "Lolo, si Rafi, hindi siya simpleng lalaki na naghahanap ng mapapangasawa. Siya ay isang profesional na mandaraya. May mga nakaraang kaso siya, Lolo. Maraming beses na siyang nakipag-ugnayan sa mga mayayamang babae, lalo na sa mga may edad na katulad ninyo o sa mga pamilyang may ari-arian." Parang biglang lumamig ang hangin sa paligid ko. "Ano pa?" tanong ko, kahit alam kong masasaktan ako sa susunod na sasabihin niya. "May mga dating nobya siya, Lolo. 3 o 4 na babae na mayaman din ang pamilya. Sa una, mukhang seryoso siya. Nagpapakilig, nag-aalaga, pero pagkatapos ng ilang buwan, nagsisimula na ang mga tanong tungkol sa pera. Paano po ba napalago ang negosyo ninyo? May lupa pa ba kayo sa probinsya?" Ganon. Tapos, bigla na lang nawawala siya pagkatapos makakuha ng pera o ari-arian. May isa pang babae sa Laguna na walan ng halos 2 milyong piso dahil sa kanya. May isa pa sa Batangas, halos nawala ang bahay nila dahil sa utang na ginawa para sa kinabukasan nila raw. Tahimik ako sandali. Si Rafi na laging umingiti kay Maria, yung lalaking sinasabing mahal na mahal ang apo ko. "May ebidensya ba?" tanong ko, boses ko ay mahina na.
Oo po, Lolo. May mga dokumento, mga screenshot ng mga usapan nila sa Messenger, mga resibo ng pera na ipinadala sa kanya. May record pa sa barangay sa dating lugar niya. At saka, may isa pang babae na handang magtestigo. Sabi niya, pareho ang pattern. Una, pag-ibig. Tapos, pera. Tapos, bigla ang pag-alis. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may bato na nakadikit doon. Bakit hindi siya nahuli noon? Marami sa mga biktima, Lolo, nahihiya. Ayaw magreklamo dahil sa takot sa tsismis. Sa kultura natin, ang pamilya ay mahalaga, pero ang eskandalo ay mas kinatatakutan. Kaya marami ang tahimik na lang. Pero ngayon, dahil sa inyo, lumalabas na ang mga kwento. Tumayo ako, naglakad-lakad sa veranda. Ang sahig ay lumalangit-ngit pa rin, parang sumasabay sa tibok ng puso ko. Naaalala ko ang mga tanong ni Rafi tungkol sa aking mga patent, sa lupa, sa mga pamumuhunan. Lahat iyon ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso o higit pa. Ang mga patent sa makina para sa pag-aani, iyon ay nagbibigay ng 300,000 piso taon-taon para sa pamilya, para kay Maria at sa mga magiging apo ko. Atios, ano ang dapat kong gawin? Tanong ko. Una, Lolo, huwag munang ipaalam kay Maria. Baka masaktan siya ng husto, pero dapat nating protektahan ang ari-arian. Pwede nating i-review ang mga dokumento ng inyong mga asset. At kung magpapatuloy ang kasal, dapat may prenuptial agreement o kaya ipagpaliban muna. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Salamat, Ate. Gagawin natin ito ng tahimik para kay Maria. Pagkatapos ng tawag, umupo ulit ako. Ang kape ay malamig na. Iniisip ko si Maria. Siya ay masaya ngayon, nagpaplano ng kasal. May damit na siyang pinili, may venue sa probinsya. Pero ang lahat ng iyon, maaaring mawala kung hindi ako mag-iingat. Sa Pilipinas, ang mga lolo tulad ko ay tagapagbantay. Hindi lang ng bahay o lupa, kundi ng puso ng pamilya. Maraming kwento na katulad nito. Mga lalaking mukhang mabait pero may tinatago. Mga romance scam na nagsisimula sa pag-ibig tapos nagtatapos sa lungkot at kawalan. Naaalala ko ang kapitbahay namin noon, si Aling Nena. May anak na babae na nahulog sa isang lalaki mula sa Maynila. Sabi raw, may negosyo, pero pagkatapos ng kasal, lumabas na may iba pang pamilya siya at nawala ang ipon nila. Hanggang ngayon, si Aling Nena ay tahimik na lang pero kitang-kita ang sakit sa mata niya. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon kay Maria. Nagdasal ako ulit. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, gabayan mo kami. Sa ating pananampalataya, ang Diyos ang unang tagapagtanggol. Sa mga sumunod na oras, iniisip ko kung paano sasabihin kay Maria. Hindi pa ngayon, pero dapat malaman niya ang katotohanan. Hindi para saktan siya, kundi para protektahan. Si Rafi, ngayon ko lang naiintindihan ang mga ngiti niya. Hindi iyon pagmamahal. Iyon ay plano. Ang araw ay tumaas na ng tuluyan. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magtrabaho sa bukid. Ako naman, may bagong misyon. Protektahan ang pamilya. Tulad ng ginawa ko noon, tulad ng ituturo ko sa mga susunod na henerasyon. Ang katotohanan ay masakit, pero mas masakit ang manahimik. Ako si Lolo Ricardo. At hindi ako susuko. Kabanata Sito, ang matinding desisyon gabi na naman. Nakaupo ako sa parehong lumang silya sa veranda. Ang lamig ng hangin ay dumadaloy sa balat ko, pero mas malamig pa ang nararamdaman ko sa loob. Ang tasa ng kape sa harap ko ay hindi ko na hinahawakan. Walang gana. Ang isip ko ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ako si Lolo Ricardo. Sa edad na 75, akala mo sanay na ako sa lahat ng hirap ng buhay. Pero ngayon, parang mas mabigat pa ito kaysa sa mga taon ng digmaan at gutom na pinagdaanan ko noon. Si Maria, ang aking apo, ang aking Liza sa puso ko. Siya ang nagbibigay liwanag sa araw-araw ko. At ngayon, ang lalaking minamahal niya ay isang mandaraya. Naaalala ko ang boses ni Attorney Garcia kanina. Mga salita niya na parang kutsilyo. Lolo, si Rafi ay may pattern. Maraming babae na nasaktan. May mga pangalan pa siyang binanggit, mga pamilya sa Laguna, sa Batangas, sa Quezon mismo. Lahat sila
naniwala sa pag-ibig. Lahat sila nawalan ng pera, ng tiwala, ng pag-asa. Pero paano ko sasabihin ito kay Maria? Iniisip ko siya ngayon. Nasa kwarto siya, siguro nagte-text kay Rafi. Nakangiti siguro, puno ng pag-asa. Sabi niya sa akin kahapon, "Lolo, excited na po ako. Sa wakas, may sarili na akong pamilya." Ang mga mata niya noon, puno ng liwanag. Kung sasabihin ko ngayon ang katotohanan, ano ang mangyayari? Mawawala ba ang ngiti na yon? Mawawala ba ang pag-asa na pinanghahawakan niya? Hindi ko kaya. Tumayo ako, naglakad papunta sa hardin. Ang mga halaman ay tahimik, parang nakikinig sa akin. Naaalala ko si Lola Carmen. Kung buhay pa siya, ano kaya ang payo niya? Siguro sasabihin niya, "Ricardo, ang katotohanan ay masakit, pero ang pagsisinungaling ay mas nakakasira." Tama siya. Pero ito ay hindi simpleng katotohanan. Ito ay buhay ng apo ko. Ito ay ang kanyang hinaharap. Kung sasabihin ko ngayon, baka magalit si Maria sa akin. Baka sabihin niyang masyado akong makialam. Baka isipin niyang hindi ako naniniwala sa pag-ibig niya. At mas masakit pa, baka piliin niya si Rafi kaysa sa akin. Hindi ko kaya iyon. Hindi ko kayang mawala ang tiwala niya. Kaya naman, nagdesisyon ako. Hindi pa ako magsasalita, hindi pa ngayon. Pero hindi rin ako mananahimik. Kailangan kong maghanap ng higit pang ebidensya. Hindi sapat ang sinabi ni Attorney Garcia. Kailangan kong makita mismo. Kailangan kong patunayan, hindi lang sa salita, kundi sa mga bagay na hindi na matatanggi. Para kapag sinabi ko na kay Maria, hindi na siya makakaila. Para kapag oras na, para magdesisyon, malinaw na sa kanya kung ano ang tama. Kaya, simula bukas, susundan ko si Rafi.